tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang malaking kabalintunaan ang umuusbong ngayon sa pagitan ng Washington at Tehran. Sa kabila ng mga pagsisikap na wakasan ang kanilang matagal ng sigalot, ang pagpapagaan ng mga parusa o sanctions ng Estados Unidos ay inaasahang magpapalakas sa Revolutionary Guards ng Iran. Ang grupong ito na itinuturing ng Amerika at ng mga kaalyado nito sa kanluran bilang isang teroristang organisasyon ang siyang nakatakdang makinabang ng husto sa kasunduan. Sa loob ng maraming taon, patuloy na lumago ang imperyo ng negosyo ng Revolutionary Guards sa ilalim ng anino ng mga parusang pang-ekonomiya. Nakapagtatag sila ng isang malawak ng commercial na network na sumasaklaw sa industriya ng langis, konstruksyon, pagpapadala ng mga kalakal o shipping, telekomunikasyon, at maging ang pamamahala ng mga daungan. Ang network na ito ay naging sandigan ng kanilang kapangyarihan. Habang naghahanda ang Tehran at Washington para sa mga formal na pag-uusap upang tapusin ang tunggalian, milyon-milyong dolyar ang maaaring maging bukas muli para sa ekonomiya ng Iran. Ngunit ayon sa mga pagsusuri, ang elite force na ito ang may pinakamalaking pagkakataon na sumalo sa bilyon-bilyong dolyar na papasok sa bansa sa sandaling maalis ang mga parusa at magsimula ang mga dayuhang pamumuhunan. Apat na matataas na opisyal mula sa Iran ang nagkumpirma na ang Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC ay may natatanging posisyon upang masolo ang malaking bahagi ng mga benepisyong pinansyal. Dahil nakabaon na ang kanilang impluensya sa halos lahat ng sektor ng negosyo sa bansa, mahihirapan ang mga dayuhang kumpanya na iwasan sila na siyang nagiging pangunahing hadlang din sa pagpapatupad ng kasunduan. Itinatag ng yumaong leader ng revolusyon ng Iran na si Ayatollah Ruhollah Khomeini, ang guards ay lalo pang lumakas sa ilalim ng pamumuno ng kanyang kahalili na si Ayatollah Ali Khamenei. Nakamit nila ang malawak na kapangyarihang pampolitika habang pinangungunahan ang pagpapalawak ng impluensya ng Iran sa buong gitnang silangan at sa marahas na pagsupil sa mga oposisyon sa loob ng kanilang sariling bansa. Mula nang magsimula ang digmaan noong ika-28 ng Pebrero na ikinasawi ni Khamenei, lalo pang pinalawak ng guards ang kanilang kontrol sa pamahalaan. Sila ang naging susi sa pagluklok sa anak nito na si Mojtaba Khamenei bilang bagong pinakamataas na pinuno ng bansa. Sa kabila ng kanilang radikal na kasaysayan, nagpahayag na ngayon ng suporta ang pamunuan ng guards para sa kasunduang pangkapayapaan. Ayon sa isang mapagkakatiwalaang impormante, ang guards ang tunay na lumalabas na nagwagi sa digmaang ito. Matapos masiguro ang kaligtasan at pananatili ng sistemang Islamiko sa Iran, sila ngayon ang may pinakamagandang posisyon upang samantalahin ang pagbawi ng mga parusa. Ito ay dahil sila rin ang may pinakamahabang karanasan sa pagpapatakbo ng mga ilegal na kalakalan sa nakalipas na mga dekada. Ang kasalukuyang pansamantalang kasunduan ay magbibigay daan sa mga waiver para sa pagbebenta ng langis ng Iran na dati ay pinagbawal. Sa kabilang banda, ang isang mas komprehensibong kasunduan sa hinaharap ay maaaring mag-alis ng lahat ng iba pang mga parusa at magbukas ng pinto para sa Iran na magamit ang isang dambuhalang reconstruction fund na nagkakalaga ng hanggang 300 bilyong dolyar. Bagaman hindi naglalathala ng kanilang opisyal na datos sa pananalapi ang IRGC, naniniwala ang mga eksperto na ang anumang hakbang upang muling pasiglahin ang ekonomiya ay magpapalawak lamang sa kanilang kontrol. Mayroon na silang mga umiiral na network ng kalakalan na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar, kabilang ang mga operasyon sa pagpapadala ng langis at mga malalaking proyekto sa konstruksyon. Ang Khatam Al-Anbiya na siyang engineering arm ng IRGC ay namamahala sa daan-daang mga kumpanya na may kinalaman sa mga pangunahing infrastruktura at mga proyekto sa enerhiya. Bukod dito, may malalim din silang pakikilahok sa sektor ng telekomunikasyon, paggawa ng mga sasakyan, turismo at logistika, base na rin sa mga opisyal na pahayag at pampublikong record na nakuha ng mga mamamahayag. Sa ilalim ng batas sa pamumuhunan ng Iran, ang mga dayuhang kumpanya ay obligadong makipagtulungan sa mga lokal na kasosyo. Dahil sa dambuhalang bilangan ng mga kumpanyang kontrolado ng IRGC, sila ang automatikong magiging tagapamagitan o gatekeeper para sa sinumang dayuhang mamumuhunan na nagnanais na punto sa pinakamalalaking industriya at pinakamikitang sektor ng ekonomiya ng bansa. Ang katotohanan ito ay nagpapakita na ang mga kumpanya mula sa kanluran na muling papasok sa merkado ng Iran ay maaaring mapilitang makipagtulungan sa mga entity na may direktang ugnayan sa IRGC.
Kahit na subukan nilang umiwas, ang panganib na malabag ang mga umiiral pa ring parusa laban sa terorismo ay nananatiling napakataas na maaaring magdulot ng matitinding parusa mula sa pamahalaan ng Estados Unidos. Ayon kay Jeremy Paner, isang dating investigador ng sanctions sa Department of Treasury ng Amerika, ang IRGC ang siyang kumokontrol sa likod ng buong industriya ng langis sa Iran. Babala niya, hindi maaaring balewalain ng mga dayuhang mamumuhunan ang mga legal na implikasyon ng pakikipagnegosyo sa kanila dahil ang bawat transaksyon ay maaaring dumaan sa mga kamay ng grupong itinuturing na terorista. Itinagdag pa ni Paner na kahit pinapayagan na ang pag-export ng langis sa ilalim ng pansamantalang kasunduan, mayroon pa ring malaking legal na panganib para sa mga kumpanyang Amerikano dahil sa patuloy na anino ng IRGC. Sa ilalim ng Justice Against Sponsors of Terrorism Act ng taong 2016, maaring idemanda ng mga biktima ng terorismo ang mga kumpanyang nagbibigay ng tulong sa mga grupong tulad nito. Kung sakaling hindi maabot ang isang mas malawak na kasunduan at manatili ang mga parusa, tiyak na makikinabang pa rin ang guard sa mga waiver sa pag-export ng langis. Gagamitin nila ang kanilang malawak na karanasan sa pag-iwas sa parusa upang mapanatili ang kanilang mahigpit na hawak sa ekonomiya na siyang nagpapakita na anuman ang maging resulta ng negosasyon ay pabor pa rin sa kanilang kapangyarihan. Ang pag-angat sa ekonomiya ng revolusyonaryong hukbong ito ay mabilis na sumikad noong unang bahagi ng dekada 2000 nang ipataw ang mga internasyonal na parusa laban sa programang nuklear ng Iran. Doon sila nagsimulang magtayo ng mga lihim na network upang mapadali ang pagpapadala ng langis at kalakalan sa pamamagitan ng mga tagapamagitan at mga huwad o front companies sa iba't ibang panig ng mundo. Gayunpaman, naging mas mahirap panatilihin ang sistemang ito nang simulan ni dating Pangulong Donald Trump ang kanyang kampanyang maximum pressure. Ito ay matapos niyang iurong ang Estados Unidos mula sa kasunduang nuklear noong taong 2018. Lalo pa niyang pinalawak ang mga parusang ito sa kanyang kasalukuyang termino na nagdulot ng matinding dagok sa mga ilegal na operasyon ng guards. Ang mga marahas na hakbang na ito mula sa panig ng Amerika ay nagpaliit sa espasyo para sa pag-iwas sa parusa at lubhang nagpapataas sa gastos ng pagpapatakbo ng mga lihim na network ng kalakalan. Ayon sa isang ikatlong opisyal mula sa Iran, ang mataas na gastos na ito ang isa sa mga dahilan kung bakit napilitan din ang pamunuan ng guards na suportahan ang paghahanap ng diplomatikong solusyon sa kasalukuyan. Sa gitna ng mga komplikasyong ito, nahaharap ang administrasyong Biden sa isang napakahirap na desisyon. Ang pagtulong sa pagbangon ng ekonomiya ng Iran ay nangangahulugan din ng pagpapayaman sa isang militar na puwersa na patuloy na nagpopondo sa mga proxy group sa gitnang silangan. Ito ay isang malaking hamon sa seguridad na maaaring magpabago sa geopolitical na balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Sa huli, ang paghahanap ng kapayapaan sa pagitan ng Washington at Tehran ay nananatiling isang masalimuot na labanan ng interes at kapangyarihan. Habang umaasa ang marami sa pagwawakas ng digmaan, ang katotohanan na ang Revolutionary Guards ang magiging pangunahing benepisyaryo ay nagpapakita lamang kung gaano kalalim ang impluwensya ng grupong ito sa bawat aspeto ng kinabukasan ng bansang Iran.